Mayor Vico Sotto may buwelta sa mga hindi bumoto sa kanya at mas pinili ang mga korap na politiko. Sumuporta sa iba kahit na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman, kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ang alkalde ay isa sa mga hinahangaang personalidad sa politika dahil sinira niya ang tradisyonal na paraan ng pagpapatakbo ng isang lungsod. Kilala siya sa kanyang mabisang mga programa na naging mas magandang tirahan sa Pasig. Patutunayan ng Pasigueños ang mabuting pamamahala na ginagawa ni Mayor Vico mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa serbisyo publiko. Kamakailan lamang ay opisyal nang nanumpa si Mayor Vico Sotto bilang alkalde ng Pasig. At nandoon ang kanyang mga magulang, ang host ng Eat Bulaga na si Vic Sotto at ang veteranang aktres na si Connie Reyes. Nagpasalamat naman ang public servant sa kanyang mga magulang sa pagsuporta sa kanya at sa mga mamamayan ng Pasig City. Sa kanyang talumpati, binanggit din niya ang mga hindi sumusuporta sa kanya. Ipinunto niya na okay lang kung hindi alam ng mga iyon ang ginagawa ng kanyang kalaban para lang makakuha ng kontrata sa national government. Binanggit pa ni Mayor Vico na ipagyayabang pa ng kanyang kalaban ang mga sasakyang ibibigay nila sa mga kongresista at party list representatives. Anya, narinig at nakita na ng mga taong ito kung magkano ang kickback na ibinibigay sa mga politiko. Pero pinili pa rin nilang suportahan ang kabilang kampo. Muli niyang iginiit na walang masama kung walang alam ang mga iyon tungkol sa kalakaran, ngunit dahil alam nila ito, kung gayon, iyon ang problema. Pagkatapos, ibinahagi ni Mayor Vico Sotto ang kanyang mensahe sa mga taong sumuporta sa kabilang kampo. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin na medyo seryoso ang kanyang mensahe. Ngunit itinuro niya na kailangan niyang sabihin ang mga bagay na ito para sa proteksyon niya at ng lokal na pamahalaan sa lahat ng kanilang ginagawa. Unahin ko na po ang mga Pasigueño, hindi man sila ganun karami pero meron pa rin. Hindi natin minamasama, may mga kaiba na hindi sumuporta sa atin ng giting ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin, wala pong problema dun. Ako po ang unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Doon po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung tinataguyod natin na estilo ng pamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika. Hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin. Pagtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga Pasigueño. Hindi ko alam kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba kahit na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila, okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nilang suportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam nila. And that says more about them than it does about me. Sa mga taong ito, hinihikayat ko po sila mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. Siyempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo, ito hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin yung panahon ng pangampan niya. Kasi baka sabihin political motive, baka sabihin siyempre pagka political season mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon wala nang politika. 2028 hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama.